Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin, ito po interview kay Attorney Harry Roque, ang dating spokesperson po ni dating Pangulong Duterte. Ayon po sa kanya mga tambay, kung maaga lang daw po sana sinabi ni Senadora Amy Marcos na bangag si Bongit mga tambay ay hindi po sana nakidnap nila si dating Pangulong Duterte. Tama po yun mga tambay. Kung maaga lang po sana sinabi ni Senadora Amy Marcos. Painggan po natin ang kabuang interview kay Attorney Harry Roque, mga kababayan. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Well, sa akin, kung alam niya na talagang bagag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo niyan. Unahin ko na po yung mga naging mabibigat na pahayag ni Senadora Amy Marcos doon sa INC rally. Kung ano ang naging reaksyon nyo nung inyong nalaman ito or na-monitor? Well, nagagalak ako na for all intents and purposes, inauthenticate, pinatunayan ni Amy Marcos yung pulveronic video na isinisisi nila sa akin at kay Maharlika. No? Kaya nga ako dinidikdik ng gobyernong ito dahil pinagbibintangan na ako daw ang nagkalat ng pulveronic video. No? Pero ngayon malinaw na kung sino man ang nagkalat nun, talagang authentic pala talaga yon dahil sariling kapatid ay sinasabing siya ay bangag. Pero pangalawa, sana mas maaga na siya nagsalita. Kasi kung mas maaga siya nagsalita, hindi na siguro napapakidnap si Tatay Digong papunta dito sa dahig. No? At alam mo, sa totoo lang, inaasahan namin si Senator Amy dati-rati pa na magsalita. Ilang araw matapos magbitiw bilang DepEd Secretary itong si VP Sara. No? Pero hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit naantala. Pero yun nga, meanwhile, napakita pa si Tatay Digong. Tingin ko kung mas maagang nalaman natin ang tunay na estado ng pag-iisip ng ating Pangulo, hindi na nangyari pagkikidnap kay Tatay Digong. Okay, timing at saka yung sana, sabi nyo nga, sana mas maaga nagsalita. As early as kailan? Sabi nyo, dapat maaga, as early as dapat ba noong tatakbo pa lang silang dalawa? Because we know na ikaw, ang sinuporta mo talaga noon ay si VP Sara, na sana siya na yung tumakbo, hindi ba nung eleksyon bilang presidente. Pero nagkaroon ng partnership at nag-slide down to VP. Well, sa akin, kung alam niya na talagang bagag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo niya. No? Pero, nung I give her the benefit of the doubt, ang sabi naman niya, sabi raw ng kapatid niya, siya hindi tumigil na. No? Pero nung nalaman niya na talagang kumpirmadong bangag pa rin ang kanyang kapatid, dapat nagsalita na siya ng mas maaga pa. Nang sa ganon, marami na sana mga bagay-bagay na naiwasan, gaya nga yung pagkikidnap kay Tatay Digong. Pero mukhang laging tinatawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si PBBM dati. So, it appears na may alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit kaya pumayag si VP Sara sa pagkakaalam po ninyo, attorney, na maging running mates? Well, tingin ko talaga, desisyon ni VP Sara yan na ayaw pa niyang tumakbo bilang presidente ng mga panahon na yan, gaya ng gusto ni Tatay Digong. At pangalawa, yung convincing powers din ni Amy Marcos. Tama po yun mga tambay. Dahil kung natatandaan nyo po, mga kabayan, di ba? Sino po ba pinatakbo ni dating Pangulong Duterte nung ayaw pong tumakbong Pangulo? Nung ayaw pang tumakbong Pangulo ni VP Sara? Sino po ba? Di ba si Bongo? Si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa ang kanyang pinatatakbo. Di ba? Nag-file na nga po sila ng candidacy . Kaya lang po nung nagkaroon ng unity team dahil nga ron sa sinasabing napakalakas ng convincing ni Senador Amy Marcos para magkaroon ng unity team at nag-vice president ng ating Vice President Sara Duterte sa kanila sa unity team. Di ba? Nag-withdraw po si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba? Dahil nga po ron sa ang ating Vice President ay sumama po sa kanila. Wala na pong nagawa ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Sa kabila nun, nakita nyo po ay hindi po tumayo ang dating Pangulong Duterte. Kahit saan pong kampanya nila, lalong-lalo po ni Bangag at ni Bongit. Hindi po ba? Hindi po halos sumuporta
ang dating Pangulong Duterte kay Bonget. Hindi ba? Dahil alam nga po niya na talagang gumagamit po ito ng pulburon ang Bonget. At syempre po, ang nangyari po, nabudol po kasi, di ba? Talagang binudol Nabudol po ang ating Vice President dahil nga doon sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos na tumigil na. Tumigil na raw, hindi na gumagamit. Kaya nga lang po, matambay. Yung mga taong gumagamit, lalong-lalo kung hindi ka naman naghihirap at napakarami mong pera, marami kang pambili. Di ba? Sabi nga nung isang artista na nagpatotoo, pag ikaw ay lagi kang may pera at hindi ka mawawala ng pera, never mong tigilan. Never mong tigilan basta-basta yung paggamit ng pulburon. Bakit daw po? Napakasarap daw po. Ubo daw po na sarap. Wala ka na raw pong hahanapin dahil lahat ng klase kahit anumang problema ay wala. Hindi mo isipin. Puro sarap lang at ligaya ang papasok sa iyong isip, mga kababayan. Kaya pala, napakahirap pala nila. Kung sila man ay napakahina ng pangontrol dahil sila po ay laging may pera. Katulad ngayon, isang damukal po ang issue ng korupsyon. Sa tingin po ba natin titigil po yan sa paggamit? Hindi na po maubusan ng pera yan, yung mga yan. Hindi po ba? Kaya dito po sa sinasabi ni Atty. Harry Roque, totoo po yung lahat yun. Totoo po yun. Kung hindi po, kung ang Senadora Amy Marcos ay sinabi lang po ng mas maaga, hindi po sana nakidnap ang dating Pangulong Duterte. Dahil malalaman na po ng publiko na totoo po lahat ang kumakalat doon sa video na nagpupulburon talaga. At matagal na nagpupulburon pala ang kapatid ni Senadora Amy Marcos. At yung nagpapakalat naman po ng video at sinabi ni Harry Roque, totoo rin po, di ba? Siya po ay napuruhan, napagbintangan, at napolitika. Di po ba? Yun po ang nangyari. Pati si Maharlika. At doon lang po tayo magtataka, mga kabayan. Dahil alam naman po natin kung saan galing yung video na yun. Pero hindi po nila ginipit yung may hawak ng video. Di ba? Sino po ba yung may-ari ng video? At kanino po ba yung video? Di po ba galing kay Cathy Binag yun kung hindi po nagkakamali si Kamanong? Di po ba? Pero si Cathy Binag, kung sa kanya galing yung video kay Cathy Binag, pero si Cathy Binag lang po ang hindi nila pinuruhan at hindi nila kinasuhan. Hanggang ngayon, hindi po nila kinakasuhan si Cathy Binag. Kahit nga po inciting to sedition, walang kaso si Cathy Binag. Di ba? At wala rin pong kaso si Cathy Binag. Di ba? Kahit anuman na talaga isinampa nila. Kahit nga po libel wala Di ba? Bakit? Nakapagtataka. Kung si Harry Roque ginipit at si Maharlika ay ginipit at ganun din ang ginawa kay dating Pangulong Duterte na ginipit at kinidnap at pinatapon. Pero si Cathy Binag ay hindi po nila man lang ginalaw. Dahil napakarami rin po sinabi ni Cathy Binag kay Bonget. Lalong-lalo po doon sa tinatawag daw niya na si Lisa Tanas. Tinatawag nila. Hindi po ba? Kaya diyan ka magtatake. Meron po silang iniiwasan talaga. At hirap na hirap po sila na gipitin. Hindi nila magipit at hindi nila magawa ng anumang aksyon katulad ng ginagawa po nila ngayon. Hindi po ba? Sa mga politiko at sa mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte at ni BP Sara. Grabe nilang gipitin umano. Bukod tangi lang po si Cathy Binag na napakarami daw po kasing hawak na USB. Kaya yung USB rin, mga tambay, idagdag po natin. Yung USB na hawak din po ni Cathy Binag, lalabas po yun. Lalabas po yun sa tamang panahon. Hindi lang po, mahirap po kasi ilabas ngayon. Dahil kontrolado po kasi nila lahat Hindi po ba? Hanggang sa DOJ, NBI, Kapulisan, Kasundaluhan, di ba? DILG, PNP, AFP,
Ombudsman? Hindi po ba? Lahat halos ay kontrolado nila umano. Ano ang makukuhang seguridad? Magkakaroon ba ng seguridad yung mga lalabas na magiging witness at magpapatotoo dito sa issue ng pulburon? Sige nga. Di ba? Napakahirap. Hindi mo alam kung paano ka mapoproteksyonan. Dahil yung mismo magpoproteksyon sa'yo, baka yung pa magpahamak sa'yo, umano. Hindi po ba? Kaya nga po yung panahon ang iniintay dyan, yung tamang panahon. Kung itong si Senadora Amy Marcos na mismong kapatid na, ay nagpatotoo na sa lahat ng kanyang nalalaman, kahit noong pa na kabataan nila. Di ba? Ano pa? Meron po ba mga ahensya ng gobyerno na sinang-ayunan? Di po ba wala? Meron ba kumibo? Hindi po ba wala na dapat nang ipatest yan? Ipa-hair follicle test na yan? Meron po ba? Meron po ba ahensya ng gobyerno? At meron bang konstitusyon na gumalaw, kumilos? Katulad ng konstitusyon? Di ba? Meron po ba? Meron? Di po ba wala? Pati nga institusyon. Institusyon ng PNP. Di ba? Pati institusyon ng AFP. Gumalaw po ba? Nag-react po ba? Gumawa po ba na aksyon? Sige nga. Nasaan na yung kanilang commander-in-chief? Dahil mismo kapatid na nagpasabog at nagpatotoo. Kumilos po ba yung kanilang mga institusyon? Pati nga ang konstitusyon. Meron po ba? Pati ang ating Korte Suprema? Kumilos din po ba? Di po ba wala rin? Wala po nagsikilos at wala po halos naniwala kay Senadora Amy Marcos sa lahat po halos ng ahensya ng gobyerno. At isama na po natin yung mga institusyon. Di ba ba? At konstitusyon. Sama na natin lahat. Dahil lahat po ay pinasisinungalingan halos. Di ba? Sa social media lang po halos. Di ba? Naniniwala. At hindi pa lahat sa social media dahil napakarami pong trolls. Bayaran nila umano sa social media. Natsigi pa rin po ang atake at paninira kay Senadora Amy Marcos. Hindi ba? Kaya napakahirap po ang sitwasyon po natin ngayon sa ating bansa. Napakahirap pong tumino ang ating bansa pagka ganito po ang nanunungkulan at ginagamit ang pera ng taong bayan para maging protection pa niya ngayon. Sa kabila ng alam na ng buong mundo at ng buong Pilipino, pati ang mga kababayan nating OFW, alam na matagal na. Dahil magmula nung sinasabi ito ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya lang po, gamit na gamit po ang pera ng taong bayan umano. At nakipagsabwatan na po sila sa lahat ng klaseng uri na magpuproteksyon sa kanila. Kasama na ang makakaliwa umano. Hindi po ba? Baka nga pati mga smuggler Baka nga pati mga pulburon. Di ba? At lahat po ng klaseng masasama na politiko ay nasa kanila na rin po umano. Kaya po yung ginawa nila, lagi sinasabi ni Atty. Harry Roque, kung maaga lang sinabi ni Senadora Amy Marcos, hindi sana nagkaganito ang ating bansa. At hindi rin po sana nakidnap si dating Pangulong Duterte. Dahil siyempre po, magkakaroon po ng impact yan Napakalaking impact. Di ba? Dahil bakit mo kukunin na isang dating Pangulong Duterte? Bakit? Meron kang tama Anong klaseng desisyon niya kung may tama ka? Di ba? Kukwestiyonin ka talaga. Hindi po ba? Kaya lang nangyari na po at nangyari na ay hindi na po natin maibabalik ang pangyayari. At ang hinihiling na lang po natin ngayon at dalangin ng mismong ICC ay mabuksan po sana ang kanilang mga mata. Dahil sila po'y bayad na umano. Nakuha na po nila ang nararapat para sa kanila umano. Marami na po silang pera na nakuha sa ating bansa umano. Natanggap na nila ang bayad sa kanila umano. Hindi po ba? Sana matauhan sila dahil nakatingin po sa kanila ngayon ang mata ng buong mundo.
at ang mga leader ng mga bansa ay nakatingin din po sa ICC. Kung talaga itutuloy po nila ang pamumulitika dahil nakipagsabwatan sila sa Pangulo ng Pilipinas na may bisyo at pinatotohanan ng kapatid na kargado at matagal na itong buwang at sinasabing bangag at bonget, di ba? Lalo silang madidisgrasya. Baka po mabuwag na yan. Hindi po ba? Dahil nagpagamit po sila sa masamang hangarin at masamang politika ng Pilipinas. Hindi po ba? Kaya po dalangin po natin mga tambay, ito pong darating na November. Ito na po, ilang araw na lang po mga tambay ay maglalabas na po ang ICC doon po sa interim release ng ating dating Pangulong Duterte. Sana makapag-isip sila ng tama at makonsensya naman sila dahil natanggap na nila umano ang kanilang bayad. Palayain na nila ang dating Pangulong Duterte dahil sobra na ang ginawa nila sa dating Pangulo. Nakipagsabwatan po yan. Lalo-lalo po, hindi lang po sa Pangulong bangag at bongit na handyan pa ang makakaliwang grupo. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po. Thank you rin po kay Atty. Roque. Maraming salamat Atty. Roque dahil hindi mo iniiwanan ang dating Pangulo. At alam naman po namin na talagang grabe ang ginawang panggigipit sa iyo. At idinamay ka pa para mailihis din ang issue sa issue ng Pogo. Hindi po ba para po ma-divert lahat ng mga ginawa po nila umano. Pati ang issue ng pulburon at syempre issue ng korupsyon. Idinadivert po nila. Hinahanapan po nila ng butas. At ganun din po. Kailangan din po nila ma-divert at mailihis ang issue nung kay First Lady Lisa. Bakit po? Nagkaroon po na issue yan eh. Pulburon din sa Amerika. At nung time na yon, hindi po ba? Ay doon din po kinidnap ang dating Pangulo. Kaya napakarami po nilang sasagutin mga tambay at napakarami po nila ipagsusulit sa pamilya Duterte. Grabe po ang ginawa nila. Dahil ngayon, sila pala talaga, mga kabayan, ay gumagamit nito. Pamilya pala, ayon sa senadora. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. At syempre po, tayo po'y manalangin na ang ating bansa po ay muli pong makalaya sa kasamaan at kademonyohan ng mga taong ito. Sana po makalaya ng ating bansa, lalo-lalo sa ginawa nilang grabing pamumulitika sa dating Pangulo at pamilya Duterte at pagnanakaw sa ating bansa. Grabe po, mawakasan na po sana ang mga pinaggagawa nila. At ganoon din po, ang dalangin po natin na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At ang dating Pangulong Duterte po ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Mga kabayan, at ang ating Vice President ay maingatan po. Maraming salamat po sa mga dasal natin. At syempre po, thank you po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ingatan nawa po kayong lahat. Maraming salamat po muli mga tambay. Ingat po. Bye-bye.